Nang nakita niya na ang Van Fran Ma'am ay may taas na 1 metro 3. Agad niyang nais umalis, ngunit ang pag-aalaga na kasama niya mula pagkabata ay nagpatigil sa kanya at naupo siya. Pero natuklasan niya na kailangan niyang tumayo para pantayan ng taas niya habang nakaupo nang makita niyang tumalon siya sa upuan. Lalong hindi naging komportable ang babae tungkol sa sariling taas, napakakalmado ng lalaki at ang kumpiyansa niyang iyon ay nagbigay sa babae ng ibang pagtingin sa kanya. Sinamantala niya ang sandali para yayain siya mag-skydiving. Isang tawag at nakapag-book na sila ng pribadong eroplano. Habang nakatanaw sa napakataas na ulap, nanginginig siya sa takot at labis na pinagsisihan ng desisyon. Ayoko, maingat siyang inaliw ng lalaki. Nandito ako para sa lahat, 1, 2, 3. Maayos na bumukas ang parachute at labis siyang natuwa sa lalaking hindi kapansin-pansin ang itsura. Naramdaman niya ang bahagyang paghamak at hindi na inakalang na hindi magtatagal. Mahuhulog siya ng lubusan sa lalaking ito na mababa ang tangkad. Sa gabing nag-dinner siya kasama ang mga kaibigan. Medyo wala siya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang naalala niya. At bigla siyang napangiti. Nagulat ang mga kaibigan at hindi maintindihan ng sitwasyon. Nang mapansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Saka pa lang niya naisip na kakaiba ang kilos niya. Agad siyang naiyak, kinabukasan. Habang napatitig sa tawag ni Jack sa cellphone ay nag-aalinlangan siya. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Jack. Matapos mag-isip ng matagal, sa wakas ay tinawagan niya si Jack. At tuwang-tuwa si Jack nang matanda pang tawag ni Lisa. Dahil alam niyang kapag si Lisa ang kusang tumawag, ibig sabihin may pag-asa pa siya. Kaya agad niyang sinamantala ang pagkakataon. At inaya si Lisa na pumunta sa isang espesyal na lugar sa gabi. Hindi naman tumanggi si Lisa, at bahagya pang nagkaroon ng inaasahan sa puso niya. Pagsapit ng gabi, dinala siya ni Jack sa isang daungan. Medyo liblib ang lugar, at may kaunting pagkatiwamwam, tahimik ang paligid, na nagdulot ng konting kaba sa dibdib niya. Hanggang dalhin siya ni Jack sa harap ng isang bakal na pinto. Habang dahan-dahang bumubukas ng pinto, nagulat siya sa nakitang tanawin sa loob. Masigla at maingay, at tila pamilyar si Jack sa lugar. Sinabi ni Jack sa kanya, na isa itong lihim na kainan, at kailangan ng rekomendasyon para makapasok. Pagkatapos ay humanap sila ng upuan, at nagsimulang kumain at magkwentuhan. Nag-usap sila tungkol sa buhay, tungkol sa trabaho at pananaw sa buhay. Gamit ang kanyang nakakatawang personalidad, palagi niyang napapatawa si Lisa. Habang lumilipas ang oras, ang ugnayan nila ay unti-unting naging mas malapit hanggang ihatid ni Jack si Lisa sa tapat ng bahay. Pareho pa rin silang may hinahanap na hindi may paliwanag at hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga mata at biglang nagiba ang hangin sa sasakyan. Habang nakatingin kay Lisa, taimtim na sinabi ni Jack, "Ang ganda mo." Hindi sumagot si Lisa. Sa halip ay tumugon siya gamit ang isang halik. Kahit 2 beses lang silang nagkita, lubos na naakit siya sa mature, kalmado at napapatawang katauhan ni Jack. Pag-uwi niya sa bahay, naiisip pa rin niya ang masayang sandali nilang dalawa. Kinabukasan sinundo ni Jack si Lisa pagkatapos ng trabaho. Hindi inaasahang nakita ito ng dati niyang asawa. Nang makita niyang si Lisa, ay kasama ang isang lalaking mas mababa pa sa pinto ng kotse. Napamunagat siya, ngunit ang 2 taong abala sa kasiyahan ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Dinala ni Jack si Lisa sa isang sayawan. Ang ibang magkasintahan ay mukhang perpekto at bagay na bagay. Sila lamang ang kapansin-pansin sa lugar, ngunit hindi nila ito alintana. Masaya silang sumasayaw sa gitna, at puno ng lamang ang mga tinginan nila. Nang magsimulang tumugtog ang masiglang musika, agad din silang sumayaw ng masigla. Sa sandaling ito, nakalimutan nila ang lahat ng alalahanin. At buong puso nilang ninanamnam ang saya ng sandaling iyon. Pagkatapos ng sayawan, ipinarada ni Jack ang sasakyan sa isang sangandaan. At binigyan si Lisa ng isang pagpipilian. Kung pipiliin niya ang kanan, ihahatid siya pauwi. Kung pipiliin niya ang kaliwa, dadalhin siya ni Jack sa bahay nito. Alam ni Lisa na ang tanong na iyon ay tungkol sa kung itutuloy pa ba nila ang relasyon. Tagalinlangan siya. Sa paglipas ng mga araw na magkasama sila, matagal na niyang gusto si Jack. Ngunit nag-aalala siya dahil sa height ni Jack. Natatakot siyang kapag sila ay nagkatuluyan. Magkaroon sila ng kakaibang tingin ng ibang tao. Ngunit matapos ang mahabang pag-iisip, kapag pa siya niyang ipagpatuloy ang relasyon nila ni Jack, ngunit pagdating nila sa bahay ni Jack, biglang natakot si Lisa. Hindi nagalit si Jack dahil alam niya may mga pagdududa pa si Lisa. Kung ilalagay niya ang sarili sa sitwasyon, baka mahirapan din siyang makipagrelasyon sa isang taong may taas na 1 metro 3. Kaya mayunawin niyang sinabi kay Lisa, "Ano man ang maging pasya mo, susuportahan kita." Habang nakatingin sa tapat niyang si Jack, pinubol siya ni Lisa ng isang halik, ngunit hindi niya alam na may mga pagsubok pa silang haharapin.
Kinabukasan nagising si Lisa at natuklasan pumasok na si Jack sa trabaho. Nag-iwan si Jack ng sulat na naghanda siya ng paborito niyang almusal at may isinulat pang malambing na mensahe sa ulihan. Hindi naiwasang mapangiti si Lisa at napuno ng tamis ang puso niya. Pero habang mag-aayos siya, aksidenteng nasabi ng binti niya ang maliit na bangkito. Alam niyang ginagamit iyon ni Jack kapag mag-aayos ng damit. Sa pag-iisip nito, unti-unting nawala ang saya niya, ngunit agad na rin inayos ng sarili. Pagdating niya sa opisina, tinanong siya ng mga katrabaho kung nakikipag-date ba siya sa isang lalaking pandak. Palagi kinuwento ng ex-husband niya ang nakita kagabi. Siguro dahil ayaw mapagtawanan, o baka ayaw lang niyang malaman ng iba na may karelasyon siya. Sinabi ni Lisa na magkaibigan ng sila ni Jack, pagkatapos ay hinarap niya ang ex-husband, at tinanong kung bakit niya ipinamalita ang pribadong bagay ng iba, ngunit hindi man lang napakita ng pagsisisi ang ex. Tinawag pa niya itong Snow White. Nagalit si Lisa at binalaan siya mag-ingat sa mga sinasabi, ngunit paliwanag ng ex. Sabi niya na ang ibig lang niyang sabihin ay malinis siya tulad ng Snow White. Lalong nabitbit si Lisa, pinagalitan niya ng todo ang ex-husband, at umalis ng galit na galit. Hindi niya alam na magsisimula pa lang ang tunay na pagsubok. Nais niyang bumili ng damit para kay Jack, pero kahit ilang tindahan ng nilaibat niya, wala siyang mahanap na kasya kay Jack. Nang sa wakas ay may makita siya. Tinanong siya ng sales clerk kung bakit siya bumibili ng ganitong istilong pang-adulto para sa anak daw niya. Sa sandaling iyon ng dating matibay ng puso, ay bahagyang nanginang. Kinagabihan tinanong siya ni Jack, kailan na ipapakilala si Jack sa mga kakilala niya. Agad siyang nagpaliwanag. Simula nang maghiwalay sila ng ex-husband niya, bihira na siyang makinalubilo sa iba dahil karamihan sa kaibigan niya ay may pamilya na. At huwing magkikita sila, parang hindi komportable ang mga ito. Kaya hindi na siya nagparamdam sa mga dating kaibigan. Ngunit alam ni Jack na dahilan lang ang lahat ng iyon. Sa katotohanan natatakot si Lisa na malaman ng iba na ang nobyo niya ay isang lalaki na pandak. Kaya sinabi ni Jack kung mahirap talaga para sa kanya na makipagrelasyon sa kanya. Pwede naman silang maging magkaibigan na lang. Naunawaan agad ni Lisa na nasaktan niya si Jack sa hindi pag-amin sa relasyon nila. Marahil upang may tama ang pagkakamali o dahil ayaw niyang mawala si Jack, nagpasya siyang ipakilala si Jack sa pamilya niya. Ngunit paglarap niya sa kanyang ina, hindi niya masabi ang totoo na si Jack ang nobyo niya at sinabi na kaibigan lang sila. Bagamat nasaktan si Jack, magalang pa rin siyang bumati sa ina ni Lisa. Habang kumakain sila, hindi maiwasang bangkitin ng ina ni Lisa ang taas ni Jack. At gamit ang biro ay tinatago pa rin niya ang masakit na nararamdaman. Pagkaalis ng pamilya ni Lisa, hindi na niya napigilan. Tinanong niya si Lisa kung mapagkakatiwalaan pa ba ang kanilang pag-ibig. Nanahimik muna si Lisa at sinabing kailangan niya ng oras. Dahil kahit sinong babae ang malagay sa ganoong sitwasyon, hindi madaling maging matatag. Hindi na nagsalita pa si Jack dahil alam niya, malaki rin ang pressure na nararanasan ni Lisa. Upang maibsan ang bigat ng sitwasyon, niyaya na si Lisa manood ng sine. Ngunit wala sa focus ni Lisa. Nang makita ito ni Jack, lalo siyang nalungkot hanggang sa isang araw. Nagpunta sila sa tabing dagat at habang bumibili ng ice cream si Jack, pasalubong ni Lisa ang sales clerk noong bumili siya ng damit. Ngumiti ito at nagtanong kung kasya ba ang damit sa anak niya. Napahiya si Lisa, lalo na nang makita niyang suot ng anak ng clerk ang paparehong damit. Napatigil siya at sa sandaling iyon, bumalik si Jack mula sa pagbili ng ice cream. Natahimik silang lahat at walang masabi. At ang pangyayaring ito ay naging huling patak na nagbabagsak sa relasyon nila. Pagpasyahan na ni Lisa na tapusin ang relasyon. Mahal niya si Jack, ngunit hindi niya kayang mabuhay sa ilalim ng kakaibang tingin ng mga tao. Naiintindihan ni Jack si Lisa at nagpapasalamat pa nga siya dahil alam niyang hindi madali para kay Lisa ang manatili hanggang ngayon. Kung ibang babae lang, baka sa unang tingin pa lang ay tatalikod na ang ibang babae. Sa huli pinili nilang maghiwalay ng maayos. Paglabas ni Lisa mula sa bahay ni Jack, hindi na niya napigil ang lumuha. Gusto niya talagang makasama si Jack. Ngunit ang maging kasama si Jack ay hindi madaling bagay. Samantala nakatayo lang si Jack sa balkonahe. Punong-puno ng sakit ang puso niya. Wala pang sandaling kinasuplemen niya ang kanyang taas tulad ngayon. Kung normal lang sana ang taas niya, hindi sana mararanasan ni Lisa ang matinding pressure. Hindi sana siya iiwan. Pero kahit gaano nakamuhian ito, hindi niya mababago ang sariling taas. Gaya ng hindi niya mababago ang pananaw ng ibang tao. Simula nang maghiwalay sila, naging malungkot si Lisa araw-araw. At minsan buong araw siyang tulala. At si Jack naman, ay hindi na muling ngumiti gaya ng dati. Naawa ang anak niya sa kanya, at pinayumang kalimutan si Lisa. Dahil ang babaeng naghihiwalay dahil sa taas niya, ay hindi dapat na ikalungkot. Ngunit ipinagtanggol pa rin ni Jack si Lisa. At sinabing ginawa ni Lisa ang buong makakaya niya.
dapat si Fiona ay ang sarili niyang pagiging mababa ang taas. Habang lalo silang lumalayo sa isa't isa, napaisip si Lisa sa sinabi ng isang katrabaho. Sinabi nitong kung tunay niyang mahal si Jack, hindi na dapat alalahanin ang tingin ng iba. Ang buhay na nais niya ay siya mismo ang dapat magpasya at hindi dahil sa sasabihin ng iba. Hindi niya dapat hayaan na maapektuhan siya ng paninira kung kaya niyang makipaghiwalay dahil sa tingin ng iba. Kung bukas sabihin ng tao na wala siyang karapatang mabuhay, ipapaubaya niya rin ba ang buhay niya sa sinasabi ng iba? Dumating din ang ina ni Lisa at humingi ng tawad sa naging pagtrato niya kay Jack. Sinabi niyang dapat sundin ni Lisa ang tunay na nais ng puso niya at huwag na iyang maapektuhan ng tingin ng iba. Sa payo ng ina at katrabaho, nagpasya si Lisa na habulin si Jack at upang ipakita ang kanyang determinasyon, sumakay siya ng helicopter at lumapag sa harap ni Jack sa pamamagitan ng pagtalon mula sa taas. Pagkatapos ay lumuhod siya at buong pusong nanyayad ng damdamin. Sa bawat salita ni Lisa, naramdaman ni Jack ang kanyang katapatan at ang malalim na pagmamahal na nakatago sa puso nito. Kaya sa huli pinili niya magtiwala kay Lisa